So, noong August 7, yung huling araw ni Cathy na bumisita kami sa doktor niya. Tapos, dumiretso kami sa isa pa niyang doktor, which is sa St. Elizabeth, na walang parkingan. So, ang ginawa ko, dito kami pumunta. Tapos, iniwan ko siya dito sa same spot. Dito, sa parkingan na to. Same spot. Nagantay siya dito sa kotse. Tapos naglakad ako papunta sa may St. Elizabeth Hospital, sa clinic ng kanyang doktor, para tingnan ko nandun yung doktor. Kaso wala nga yung doktor niya. So ang nangyari, bumalik ako dito, nag-rent ako ng wheelchair. Tapos inikot-ikot ko si Cathy, binilang ko pa ng damit. 3 damit na siya pumili, na hindi niya na naisuot. Tapos kumain kami sa Mang Inasal. Yan yung nasa video na huling video ko sa kanya, na nasa Mang Inasal kami. August 7, lunchtime yun. So naka-wheelchair siya, nag-antay siya rito sa akin. Then binalikan ko siya na nag-rent ako ng wheelchair dyan sa dito sa may SM. Inikot-ikot ko siya. So yeah. So, noong August 7, yung huling araw ni Cathy na bumisita kami sa doktor niya. Tapos, dumiretso kami sa isa pa niyang doktor, which is sa St. Elizabeth, na walang parkingan. So, ang ginawa ko, dito kami pumunta. Tapos, iniwan ko siya dito sa same spot. Dito, sa parkingan na to. Same spot. Nagantay siya dito sa kotse. Tapos naglakad ako papunta sa may St. Elizabeth Hospital, sa clinic ng kanyang doktor, para tingnan ko nandun yung doktor. Kaso wala nga yung doktor niya. So ang nangyari, bumalik ako dito, nag-rent ako ng wheelchair. Tapos inikot-ikot ko si Cathy, binilang ko pa ng damit. 3 damit na siya pumili, na hindi niya na naisuot. Tapos kumain kami sa Mang Inasal. Yan yung nasa video na huling video ko sa kanya, na nasa Mang Inasal kami. August 7, lunchtime. So naka-wheelchair siya, nag-antay siya dito sa akin. Then binalikan ko siya na nag-rent ako ng wheelchair dyan sa dito sa may SM. Inikot-ikot ko siya. So yeah. So same spot. Dito siya. Dito ko siya iniwan. Facing din doon. Yan, para may view sa makita. Alright. Dito niya nakasalubong si Armando, yung estudyante niya na taga IFM na dito sa area na to. Yan, naka-wheelchair si Mrs. Tulak-tulak ko siya. Then nakasalubong niya si Armando. Yun, hindi pa siya nakilala si Armando, pero si Mrs. hindi niya makilala. Nilapitan siya ni Armando. Yun. Ay nako. Tapos binanggit ko pa kay Cathy na may swimming pool pala dito. Kala ko swimming pool. Kaya lumapit kami dito. Sinilip. Sabi hindi yan swimming pool. Yan.
Manginasal na to, huli kami kumain magkasama. Yan. Morning. Open ano? So yan yung table na yan dyan. Dito siya nakaupo. Ay, nako. Then after lunch, ikot-ikot ko siya dito para bilan siya ng damit. So pinapili ko siya kung sa may bench shop, pero sabi niya sa may surplus lang daw. So dito kami pumasok after namin kumain sa surplus. Ayan. So dito sa mga damitan na ito, dito siya namili. Dito sa area na to, siya talaga namili din. Ayan. So 3 damit yung pinili niya. Sumikot-ikot pa kami doon sa baba. May nakita sang ito, kettle corn. Sabi niya, Papa, popcorn. Kasi alam niya kasi na nagpapaluto ako ng popcorn kailan sa bahay. So sabi ko, may popcorn pa naman sa bahay. Hindi na ako bumili. Mahirap lang balikan yung mga huling araw. Yung huling araw niya na magkasama kami. Di ba? Hindi mo naman na-expect na huling araw na yun. Yun nga dito, tulak-tulak ko yung wheelchair ni Cathy. Nakasalubong niya yung estudyante niya, si Armando, na may kasama yata yung asawa. So dito, tinitingnan siya ni Armando. Para bang napansin ko na pangkilala niya si Cathy. Kaya hinarap ko si Cathy. Yun, sabi niya, Armando, sabi nung estudyante niya, ako yung estudyante mo, si Armand. So yun, naalala ni Cathy. Sabi niya, oy, Armando. So yun. Tapos yan, dito lang kami nagpark. Naka wheelchair shop. So pagkatapos nun, sumakay siya, then binalik ko yung wheelchair kasi rent lang eh. Alright. Ay. So same spot dito. Same spot kung saan ako nagpark. Ang hirap sa pakiramdam yung nadadaanan mo yung mga huling araw na magkasama kayo. Ang hirap talaga. Lalo pa dito sa sasakyan. Normally nandyan lang yan, nakaupo. Ngayon ko na lang mag-isa. Ayun ako. Wait tayo.